Ang kwento natin ngayon ay walang kinalaman sa sa eleksyon. Pag-uusapan natin ngayon kung ang sinasabi, ang mamamayan ay may sandata tuwing 6 na taon, tuwing 3 taon para siya ay humusga. Ang kanyang bala ay balota. Pero ang tunay na bala, mga kapatid, bala ang tumapos sa buhay ng isang senador na pababa sa eroplano noong 1983. At sa kanyang alaalay, ipinangalan ang paliparan. Pero sino mag-aakala na matapos ang maraming dekada ay eksena muli sa paliparan ang bala. At bagaman ang dulot nila ay hindi kamatayan kundi abala, bala din ang gagawing kasangkapan para sa madugas na uri ng kabuhayan. Naging laman ng mga balita itong modus sa airport na tanimbala noong 2015, mga kapatid. Palihim na ihuhulog sa mga ininspeksyon na bagahe ng mga pasahero ang bala. At kapag nakita na sa x-ray ang pinagbabawal na kontrabando, ay kikikilan ng malaking halaga ng mga tiwaling tauhan kanilang mga biktima. At sa ating batas ito, mga kapatid, ay may kriminal na kaso at parusang kulong na katumbas. At sa pagkakataon naman na yung mga basyo ng bala ang makita na in theory ay hindi naman bawal, maaari ka pa rin i-detain for questioning. Upang huwag maabala at matuloy ka lang sa biyahe, mapipilitan ka bilang pasahero na mag-abot ng suhol. Gaya ng nasabi kanina, una itong nabalita ng 2015 at umani ng napaka-negatibong reputasyon hindi lamang sa papatapos na administrasyon noon na ang Pangulo ay ka-apelido noong martir na nabanggit kanina. Hindi lang sa papatapos na administrasyon kundi pati na rin sa imahen ng ating paliparan o airport. Ang ating kwento ngayon, mga kapatid, ay tututok sa ilang mga tao na sangkot sa ganyang kapalaran. Mula sa magkabilang panig. Sa kathang isip ni Orly Aquino, mga kapatid, ay susubukan natin sagutin ang tanong, anong klaseng tao ang gumagawa ng ganun? Anong nagtutulak sa kanya na antas ng desperasyon? At sa mabibiktima, paano babaguhin ng naantalang paglipad ang buhay niya? Simulan na po natin sa Sana Lord, ang dulang pinamagatang magtanim ay di biro. Ma'am, excuse me. May problema ka? Ha? May problema ako? Oo, kasi hindi ka makakasakay sa aeroplano eh. Anong problema ko? May laman ng backpack bag mo na magpapahamak sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Dumaan ang bag ko sa x-ray machine sa departure area entrance na wala naging problema. Kaya nga narito ako sa boarding area eh. At naghihintay na lang ako sa sasakyan kong aeroplano. Miss, bilang security personnel ng airport, nag-report sa akin ng x-ray operator sa boarding gate area entrance. Nakita raw niya sa x-ray machine na yung bag mo may lamang bala. Ha? Bala? Hindi totoo yan. Malalaman natin sa gagawin kong pag-i-inspeksyon sa bag mo. Ako mismo magbubukas sa bag ko. Sige. Oo, ayan. Mr. Security Officer. Nakita mo naman ha, malinaw na walang lamang bala yung bag ko. Ako mag-i-inspeksyon sa backpack mo, miss. Sige. Etong bag ko. Yan. Dala. Kakapain ko yung bulsa sa labas ng bag. Itatawag ko. Yan. Kita mo? Nadali ka. Nakita mo? May nalaglag na bala sa bulsa sa labas ng bag mo. Paano? Paano nagkaroon ng
sa bag ko? Bamalay ko. Gelay! Gelay! Inay, bakit po? Nahihirapan ako huminga, anak! Bakit po kasi nagwalis pa kayo dito sa harap ng bahay natin eh? Ay, abala ka kasi sa pananahi ng mga basahan sa sala. At saka, magaan lang naman ang magwalis, anak. Inay, pero maalikabok po kapag nagwalis kayo. Bawal pa naman sa inyo yung alikabok dahil matagal na kayong may hika. Anak, sumusumpong na naman yata ang hika ko. Nay, hindi ko kayo nag-iingat sa sarili niyo eh. Dadalawa na nga lang tayo magkasama rito sa bahay. Mula nang magpunta tsaka magnegosyo sa Maynila yung anak ng lalaki, matapos na mamatay ang itay. Ay, si Edong. Mula nang magtungo at manirahan sa Maynila ang nag-iisang kapatid mong yun, hindi na siya nakaalalang magbalik dito sa probinsya at dumalaw sa atin. Nay, huwag niyo na nga pong intindihin ng isang yun. 3 taon na mula nang umalis siya rito sa Bacolod. Nay, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo nang intindihin si Edong eh. Sasama lang ang loob niyo sa kanya niyan. Anak, hindi masama ang loob ko sa kapatid mo. Pero sa tagal na hindi natin siya nakikita, nasasabik akong makita siya. Sabik na sabik akong makita ang bunsong anak ko. Ma'am, huwag ka lang magmangmangan. Hindi ako nagmamaang-maangan, sir. Talagang hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng bala sa backpack bag ko. Huwag ka na magpalusot. Bakit naman ako magdadala ng bala sa pupuntahan kong probinsya? Pwede para gawing anting-anting. Di ba? Relihiyosa ako, kaya hindi ako naniniwala sa anting-anting. Ako ma'am, huwag ka na mag-alibay, ha? Alam mo, pwede naman natin itong pag-usapan off the record eh. Para makabiyahe ka na, ha? Anong... Ang gusto kong sabihin, dahil sa bala na natagpuan dyan sa bag mo, pwede kang makulong. Pero, hindi ka makukulong, ha? Maaareglo ang kaso mo sa halagang 50,000 pesos. 50,000 piso? Oo, mamili ka, ma'am. Pera o kulong. Tingnan mo naman, pare. Parang Arman, 50,000 pesos yan. Easy money, di ba? Ay, Tom. Huwag ka na magpalinga-linga. Tayo lang ang narito sa hallway ng departure area. Walang CCTV rito. Nakita mo naman, di ba? Sa takot makulong na babaeng tipong businesswoman, nagbigay agad siya ng suhol sa akin. Kaya gaya ng usapin natin, ha? 60% sa akin, at ayan, 40% sa'yo. Pero kawawa yung babaeng na biktima mo. Maawa ka sa kanya eh. Ikaw lang turo kayo sa akin ito na mambiktima sa mga ganitong racket, di ba? Ikaw lang ang may racket sa modus na laglag bala. Napilitan lang akong sumunod sa utos mo na maghanap ng ituturo sa iyo ang pwede mong biktimahin. Dahil ikaw ang nagpasok sa akin sa trabaho. Ay, yan ang huwag mong buburahin sa utak mo, pre.
Hindi ka magiging porter dito sa airport kundi dahil sa akin, ha? Pero nakakonsensya na ako eh. Ako, sa umpisa lang yan. Pagtagal makakasanayan mo na yung manraket. Wala ka namang gagawin kundi habang nagbubuhat ka ng mga bagay ng mga pasahero nagmamanman ka kung sino may tuturo mo sa akin na pwede kong biktimahin Ay, Tom. Hoy, puro ka hi Tom. Ayan na nga, may 40% ka na Masanay ka naman, loko Arman. Dahil habang nagtatrabaho tayo rito sa airport, tuloy at wala makakapigil sa modus natin na laglag bala. Ano, Ate Jelay? Sinumpong na naman si inay ng sakit niyang hika. Oo, Edong. Kaya nga tumawag ako sa'yo kahit alam kong makakaabala ko sa negosyo mo dyan sa Maynila. Hindi ka naman nakakaabala, ate. Makakapag-usap naman tayo kahit nagbabantay ako sa mga tauhan kong mekaniko rito sa motorcycle repair shop Yan naman ang madalas mong sabihin kapag tinatawagan kita, di ba? Busy ka sa negosyo Ay, mo. totoo namang madalas akong abala sa pag-aasikaso sa shop na pinundar ko rito sa Maynila. Kaya nga daig mo pa yung nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung OFW nga, minsan sa loob na isang taon nagbabakasyon sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero ikaw, 3 taon ka na hindi umuwi ng Bacolod. Hindi ka naman kasi maiwan ang negosyo ko at mga bayarin ko rito. Kailangan ko pang alagaan dahil mahirap ang buhay dyan sa probinsya. Nasabi ko naman sa iyo, may mga tao akong pinapasweldo Bukod pa sa renta ko sa bahay, yung mga gastusin ko, naku. Iba ka talaga, Edong. Nanditiis mong hindi kami makita ang mga kapamilya mo sa matagal na panahon. Ano ba naman? Nagpapadala naman ako ng pera sa inyo ni inay paminsan-minsan Lalo na pag nagkakasakit si inay. Bakit? Pera lang ba ang kailangan namin? Hindi, Edong. Lalo na si inay, hindi pera ang kailangan niya. Alam mo namang dahil kasama tayo ni inay, kaya madali niya natanggap ang pagkamatay ni itay. Pero sa tagal mo hindi umuwi dito sa probinsya, sabik na si inay na makita ka. Sabik na siya sa'yo. Ate Jelay. Para malaman mo, Edong, nagkasila na kami ng nobyo ko dahil hindi ako pumayag sa gusto niyang pakasal na kami at iwan ko si inay. Isang tabi ko at isinakribisyong pansarili kong kaligayahan para sa ating ina. Nalulungkot ko malaman na wala na kayo ng nobyo mo, ate. Buong buhay ko, magagawa kong isakripisyo para sa magulang natin. Pero ikaw, Edong, hindi mo ba magagawang magsakripisyo kahit ilang araw lang para madalaw si inay nating may sakit? Hindi mo ba magagawang magsakripisyo? Pasalamat ka sa pinsan ko, Arman. Kung di ka niya naipasok ng trabaho sa airport hindi mo ako matitreat sa ganitong mamahaling resto. Cory. Buti na lang nung minsang nag-date tayo, naisipan kong dumaan tayo sa bahay ni na Kuya Tom para may pakilala kita sa kanya. Tsaka nabanggit ko sa pinsan kong yun na naghahanap ka ng trabaho, kaya tinulungan ka niya kagad dahil boyfriend nga kita. Alam mo, talagang mabait at matulungin si Kuya Tom. Kaya sa lahat ng mga kamag-anak ko, sa kanya talaga ako hangang-hanga. Ba't inilapit mo sa akin yung cellphone mo? Ay, para kahit nakahiga po kayo, inay, makakausap niyo si Edong. Ay, tinawagan mong bunsong kapatid mo. Opo, para malaman niya yung totoo na may sakit kayo at nahihirapan. Ate Jelay? Si inay na ang kausapin mo, Edong. Iaabot ko na sa kanyang cellphone. Sige po. Ay, Edong! Hello, anak! Nay,
Sandali po, wag na po kayo magsalita, ha? Nay, uuwi po ako agad dyan sa Bacolod para madalaw ko kayo at may paggamot, ha? Uuwi po ako agad, pangako po, Nay. Nay, tama na. Tana. Nay, ba't po kayo napaiyak? Ay, uuwi na raw dito sa probinsya at dadalaw sa atin ang kapatid mo. Ay, sa wakas, pagkaraan ng ilang taon, makikita ko ng bunsong anak ko. Uy, Arman, pare, musta? Ito. Ha? Pare, huwag ka na lumingon sa akin habang nagkakarga ka ng mga bagay ng pasahero para walang magduda sa atin. Patay Malaysia lang, ha? Iuso mo na sa akin kung may nakita ka ng target natin bibiktimahin. Ano? May nakita ka na ba? Meron na. Asan? Ayun, yung lalaking nakapolong puti na naglalakad papunta sa boarding area. Yun. Okay. Sige. Ituloy mo na yung trabaho mo, ha? Tatrabahuin ko na magiging biktima natin. Boss, nagkakamali ka. Huwag ka na magmaangangan, sir, ha? Hindi ako magiging security officer dito sa airport kung may isa lang ako ng gaya mong gusto magpalusot. Na nakitaan na raw sa x-ray machine na may tinatago sa backpack na... alam mo na, kaya huwag ka na magkaila, okay? Pero, boss, wala talaga akong tinatago sa bag ko. Lalapitan ba kita kung hindi ka na-report sa akin na x-ray operator? Inireport ka, kaya i-inspectionin ko ang backpack mo sa harap mo, okay? Sige, boss. Yan po yung bag ko. Buksan nyo para malaman yung wala talaga akong tinatago. Ayan po. Okay. Hindi. Sige, hindi ko nabubuksan. Dahil lumabas daw sa x-ray machine na narito sa bulsa sa labas ng bag ang itinatago mo. Kaya matapos kong kapain ang bulsa, itatawag ko ang bag. Ano yan? Ha? Ano yan? Ano yung nalaglag sa bulsa ng bag mo, ha? Hindi ba bala yan? Ha? Bala yan! Sir, hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ba't nagkaroon ng bala sa bag ko. Sir, hindi ko po alam. Huwag ka na magpalusot! Halika, sumama ka na sa akin! Sir, maniwala naman kayo sa akin. Huwag mo nang igit ang katwiran mo! Pero sir, hindi ko po talaga alam. Wala ko alam kung ba't nagkaroon ng bala sa bulsa ng bag ko. Sir, sandali lang naman. Pinagbibintangan mo ba ako, ha? Na ako naglagay at nagtanim ng bala sa bulsa ng bag mo? Sir, wala po ako sinasabing ganyan, sir. Ako lang ang nag-inspeksyon dyan sa bag mo. Sir, ang ibig ko po sabihin, baka may ibang naglagay ng bala sa bag ko nung hindi ko namamalayan, sir. Pinagbibintangan mo pa ang ibang pasahero na nakatabi mo sa upuan ng airport boarding area? Ha? Ganun ba? Sir, huwag ka nang humirit. Laos na yan. Baka lalo lang madagdagan ang kaso mo, eh. Inilayo kita sa ibang pasahero para mag-usap tayo off the record. Ha? Dahil may suggestion ako para makasakay ka sa aeroplano at makatuloy kang makabiyahe. Ha? Parang tulong ko na sa'yo, ha? Boss, sige. Salamat kung matutulungan mo ako. Matutulungan talaga kita kung aaregluhin mo ang kaso mo. Ha? Makinig ka. Ganito yan, eh. Bigyan mo lang ako ng halagang 50,000 piso. Po? Boss, wala akong mabibigay sa inyo kanya kalaking halaga, boss. Kung wala akong mabibigay na 50K, pahinog ka. Madidetain ka dito sa airport. Gelay, dumating na ba si Edong? Ay, wala pa po, Inay. Ay, sabi niya ngayong araw ang dating niya dito sa probinsya.
At maaga siyang bibiyahe, kaya dapat narito na siya kanina pa. O bakit hanggang ngayon na hapon na wala pa siya? Baka na-delay lang po yung flight niya sa airport sa Maynila, Nay. Mamaya lang po, malamang narito na yung bunsong anak niyo. Ay, sana nga'y dumating na siya para makapagpagamot na ako. Nay, kung may pera nga lang po sana ako, hindi na natin hihintayin si Edong. Kaso yung kinikita ko po sa pananahin ng basahan, kulang pa sa pang-araw-araw natin mga pangangailangan. Anak, may tumatawag yata sa cellphone mo. Ay, si Edong po. Hello, Edong? Ay, hello? Ate Jelay, tumawag ako dahil madidelay ako na uwi dyan sa probinsya. Ha? Bakit? Kasi, pagdating ko na lang dyan, saka ako magpapaliwanag. Sa ngayon, asikasuhin mo muna mabuti si Inay, ha? Hanggat nandito pa ako at hindi pa ako nakakarating dyan. Talaga namang lagi kong inaasikaso si Inay. Oo, sige na ate, ha? May asikasuhin pa ako, ha? Bye. Inay, madidelay daw po ng uwi rito si Edong. Ay, sana dumating na ang kapatid mo. Kasi habang nagtatagal, lalo akong nahihirapan sa pag-ubo. At saka sa aking paghinga. Boss, bakit po? Ba't kita dinitinir rito sa airport lockup area? Ayaw mo magbayad ng areglo eh. Sir, hindi naman sa ayaw ko. Kaya lang hindi po pwedeng ibigay sa inyo yung perang dala ko dahil... Dahil ano? Ha? Wala akong pakialam kung anong dahilan. Kung hindi ka magbibigay, walang saysay na mag-usap pa tayo. Marami akong asikasuhin trabaho. Ano? Ha? Boss, pakiusap naman, boss. Hindi mo ako makukuha sa pakiusap na ganyan. Boss, maawa ka sa akin. Sige na po. Hanggat hindi ka nakikipag-areglo, hindi ka makakalaya. Kahit pa lumuha ka ng bato. Sir, ito na ang pagkain mo. Salamat. Napakiusap bangit nang ibili mo ako ng pagkain, Brad. Biniling kasi ni Tom na asikasuhin kita habang nakaditini ka dito. Teka, sinong Tom? Yung security officer na nagkulong sa'yo rito sa lock-up area ng airport. Ganun ba? Brad, ako nga pala si Edong. Ako naman si Arman. Isa ako sa mga porter dito. Sige, maiwan na kita at may trabaho pa ako. Teka. Arman, boss, baka naman pwede ko makausap ulit si Tom. Tom ba yun? Para pakiusapan kasi kailangan ko talaga makauwi sa Bacolod eh. May sakit ang nanay ko. Ha? Oo. May sakit nanay mo? Oo, Brad. Ipapagamot ko siya kaya uuwi ako sa probinsya namin. At kaya hindi ko mabigay yung malaking halaga na hinihingi sa akin ng airport security officer. Kawawa ka naman pala. Oo, pero Brad, mas nakakaawa ang nanay ko. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Pag hindi ako nakauwi agad sa probinsya namin, pag hindi ko naipagamot agad ang inay ko, baka lalo lumala yung sakit niya. Hayaan mo, papaliwanag ko yan kay Tom. Arman, no? Arman yung pangalan mo, tama? Oo. Brad, baka pwedeng sabihin mo sa kanya makipag-usap uli sa akin para mapaliwanag ko sa kanya mabuti yung sitwasyon ko. Pasensya na, Edong. Pero kabisado kong ugali ni Tom kahit ilang buwan ko pa lang siya nakakasama sa trabaho. Ayaw niyang pinangungunahan ko siya. Hindi ko siya pwedeng obligahin na kausapin ka. Arman naman. Paparating ko na lang sa kanya ang problema mo. Hindi ko siya pwedeng pangunahan dahil ayoko magalit siya sa akin. Eli,
Inay, umiiyak ka ba? Di po. Huwag ka na magkailangan na umiiyak ka. Bakit? Kasi hindi dumating si Edong kahapon. Inay, napaiyak po ako dahil naaawa ako sa inyo. Awang-awa na ako sa inyo, Nay. Kasi po, kahit na natutulog kayo, kitang-kita ko yung bakas ng paghihirap sa mukha niyo. Hirap na hirap po kayong huminga. Anak, huwag mo akong kaawaan. Magagamot ako. Gagaling na yung sakit ko kapag dumating na yung kapatid mo. At kapag naipagamot niya ako at naibili ng mga gamot. Gusto ko po kayong matulungan, Inay. Gusto ko kayong maipagamot. Pero wala akong kakayahan. Anak, naiintindihan ko. Nay, gagawa po ako ng paraan para maibili ko kayo ng gamot. Para kahit na papaano. Kung pwede nga lang po na ako na lang ang magkasakit. Huwag na lang kayo. Gelay. Opo, Inay. 5 beses kong gugustuhin ako magkasakit at maghirap. Huwag ko lang kayo makita naghihirap, Nay. Alam mo, Arman, nagtataka ako. Bakit pagdating ko rito sa airport, sumabay ka magkape sa akin? Ha? Tom, gusto ko lang iparating sa iyo ang sitwasyon ni Edong. Yung pasahirong dinitin mo sa La Caperia. Nakilala mo pala yung pasaherong yun na mahirap kausap. Oh. Di pala siya makapagbibigay ng suhol sa iyo dahil may sakit yung nanay niya. Sa probinsya, kailangan niyang ipagamot. Naniwala ka na ba sa halibay niya, pre? Naku, gumawa lang ng kwentong Edong ngayon. Ha? Para kaawaan ko siya at palayain kahit wala siyang naibigay na pera. Kaya huwag ka maniwala sa kanya, pre. Huwag kang gagawa ng anumang pabor sa kanya na hindi mo muna pinapaalam sa akin. Naintindihan mo? Pero paano kung nagsasabi siya ng totoo, Tom? Kawawa naman si Edong. Lalong kawawa yung kanyang nanay. May sakit, naghihintay sa tulong sa probinsya. Ano ka ba? Narinig mo ba ang sinabi ko, ha? Oo. Oh, yun naman pala eh. Kung anong sabihin ko, yun ang sundin mo. Naintindihan mo? Arman, may problema ka ba? Wala, Cory. Bakit kanina pang pagdating natin dito sa park, matamlay at malungkot ka na? Wala naman akong alam na dapat mong problemahin ngayon sa relasyon natin. Hindi naman tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Lalong hindi naman tutol sa'yo ang parents ko. Nagpapasalamat niya ako dahil hindi ako tinutulan ng mama at papa mo kahit porter lang ako. At alam ko namang hindi ka magkakaproblema sa trabaho mo dahil kasama mo sa airport yung pinsan ko, di ba? Yun ang kala mo. Ano yun? Anong binubulong mo? Wala, Cory. Alam mo, kung sakaling magkaproblema ka sa mga kasama mo sa trabaho, magsumbong ka lang sa pinsan ko, Arman. At sinisiguro ko sa yung tutulungan ka ni Kuya Tom. Ang laki ng tiwala mo sa pinsan mo. Totoo. Alam mo bang malaking natulong sa akin ni Kuya Tom kaya nakatapos ako sa pag-aaral? Kapag kinakapos ako ng pang-tuition noon, pinapautang ng pinsan ko ang parents ko. Utang na walang bayaran yun, ha? Kaya malaki yung naitulong sa akin talaga ni Kuya Tom. Malaking utang na loob namin sa kanya.
Sinusumpong na naman ba kayo ng hika? Anak, kanina pang lumabas ka ng bahay at nagdala ka ng mga tahiin mong basahan sa umorder sa'yo. Nahihirapan na akong huminga. Napatagal pa naman po ako sa kausap ko. Anak, nahihirapan akong huminga kahit nakainom na ako ng gamot na nabili mo. Hindi ko pa mapigilan ang pag-ubo. Anak, dalhin mo na kaya ako sa ospital. Opo, Inay. Gagawa ko ng paraan para madala kayo sa hospital. Hirap na ako sa paghinga at pag-ubo. Parang hindi na ako makakatagal sa hirap. Parang mamamatay na ako. Hello. Siguro naman napag-isipan mo ng makakabuti sa'yo, ha? Alam mo na pala ang pangalan ko. Dahil kay Arman. Nakiusap ako sa porter na yun na pakiusapan ka, Boss Tom. Kahit na hindi niya ako pakiusapan, talagang kakausapin kita Para hindi ka na magtagal ma-detain dito sa airport. Talagang hindi ako dapat magtagal dito. Para makauwi na ako sa probinsya namin. Para may paggamot ko ng may sakit kong ina. Makakalaya ka naman. Makakasakay ka ng aeroplano at makakabiyahe ka kahit na hindi ka magbigay ng perang hinihirit ko sa'yo. Kung ano? Sabihin mo na, kahit ano gagawin ko, makauwi lang ako sa Bacolod. Kung magpapiyansa ka ng 40,000 piso. Hindi ko pwedeng bawasan ng ganun kalaking halagang perang nilaan ko sa pagpapagamot sa aking ina. Sige, magmatigas ka pa. At nang hindi ka makalaya sa pagkakakulong mo dito sa airport, diyan ka na. Buti dinala mo rito sa ospital ang inay mo. Kasi po, Doktor, kahit nakainom po siya ng gamot, nahihirapan pa rin siyang huminga. Kinausap kita dito sa labas ng charity ward dahil masaya lang ang sakit ng nanay mo at para magawa niyong nararapat na pag-iingat sa kanya. Ano pong ibig mo sabihin? Ang sakit ng inay mo, ang hika, ay di ordinaryong karamdaman lang. Nahihirapang huminga ang pasyente dahil sumisigip ang mga kalamnan niya sa palibot ng daanan ng hangin. Dumadami ang malapot at madikit na mucus o uhog na bumabara sa daanan ng hangin. At isang malalang pagsumpong ang paninikip ng kalamnan, pamawaga at mucus na mas lumalala. Di makakuha ng sapat na oxygen ng katawan niya at hindi matanggal ang carbon dioxide. Doktor? Dapat magkaroon kagad ang inay mo ng kailangan niyang mga gamot. Dahil pag di nakakuha ng sapat na oxygen ang katawan ng tao, ang mga tissue ng katawan, lalo na ang tissue ng utak, ay nagsisimulang mapinsala. At pag nagtagal ito, pwedeng humantong sa malubhang pinsala sa utak o kamatayan. Ito nang pinabili mong pagkain, Edong. Arman, pwede bang makahiram ng cellphone charger? Nalobad kasi yung cellphone ko kaya hindi ako makapag-chat o makatawag sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Sandali lang. Kukunin ko sa bag ko sa locker room. Sige. Arman, kamusta? Ha? Nadinig ko yung pag-uusap niyo habang nandun ako sa kabila, ha? Yung pag-uusap niyo ni Edong, yung request niya sa'yo. Ano yun? Kukunin ko nga sa bag yung charger na papayaram ko sa kanya. Alam ko.
Di ba sinabi ko sa'yo huwag mo siyang bibigyan ng anumang pabor na hindi mo muna pinapaalam sa akin? Naawa kasi ako eh. Awa, pre. Ano ba? Gusto mo ikaw ang maging kawawa? Tom, Huwag mo akong susuwayin, ha? Yung utos ko, huwag mong susuwayin. Kung ayaw mong makainitan kita. Maliwanag? maliwanag, Tom. Magdahilan ka ng kahit na ano kay Edong, pero huwag mo siyang pahiramin ng charger. Gigipitin natin siya ng gusto para mapilitan siya magbayad ng piyansa. Malinaw? Para maperahan natin siya. Oo. Bakit kaya hindi ko makontak si Edong? Maliwanag pa naman yung sabi sa akin ng doktor. Dapat magkaroon agad ang inay mo ng kailangan niyang gamot. Dahil pag di nakakuha ng sapat na oxygen ang katawan ng tao, ang mga tissue ng katawan, lalo na ang tissue sa utak, ay magsisimulang mapinsala. At pag nagtagal ito, pwedeng humantong sa malubhang pinsala ang utak o kamatayan. Delikado palang sakit ni Inay na Hika. Dapat talaga makabili kagad ako ng kailangan niya mga gamot. Ay, mga gamot na mamahalin. Pero paano ko mabibilan si Inay ng mamahaling gamot? Wala akong alam na mauutangan ng malaking halaga. Ay, Elay. Ay, gising na pala kayo, Inay. Bakit ka napapailing, anak? Kasi kanina ko pa po tinatawagan si Edong. Hindi ko po makontak yung cellphone niya eh. 2 araw na ako rito sa hospital. Nay, hindi ko nga po malaman kung bakit hanggang ngayon hindi pa nakakauwi si Edong ng probinsya eh. Anak, alam kong darating ang kapatid mo. Nangako siya sa akin. Dapat po siyang dumating, Nay, para makapagpagamot na kayo ng gusto at mabili yung mga kailangan yung mga gamot. Anak, kabisado ko si Edong. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Dapat po talagang tuparin ng bunsong anak niyo yung pangako niya sa inyo, Inay. Dahil kapag hindi siya umuwi dahil mas pinapahalaga niya yung kanyang negosyo, sobra-sobra yung magiging sama ng loob ko sa kanya. Elay. Hindi ko siya mapapatawad, Inay, kapag may masamang nangyari sa inyo. Arman, kumain ka na rin. Sayang yung mga in-order mo sa resto na to kung hindi mo naman gagalawin. Pwede ka naman i-take out ang mga yan. Eh, bakit ba parang wala kang ganang kumain? May iniisip lang ako. Sa trabaho mo? Parang ganun. Nahihirapan ka na sa trabaho mo sa airport. Hindi. Magaan lang at kayang-kaya ko ang pagiging porter. O yan ang problema mo. Kuwan eh. May isa akong katrabaho na gumagawa ng modo sa airport para mapirahan at makikilan yung mga binibiktima niyang pasahero. At pinipilit niyang makipagsabwatan ako sa kanya. Naku, hindi naman tama yung ginagawa ng katrabaho mo. Talagang hindi tama yun. At ako konsyensya na ako na nakikipagsabwatan ako sa kanya. Alam mo ba yung paraan para malutas ang problema mo sa katrabaho mong gumagawa ng racket na yan sa airport? Ano? E di isumbong mo kay Kuya Tom. Hindi ko lang masabi kay Cory. Pero paano ko siya susundin? Paano ko magsusumbong kay Tom? Gayong yung pinsan niya yung utak ng modo sa laglag bala dito sa airport. Arman. Okay. Balita ko mayroon kang importante sasabihin sa akin. Ano yun? Dito mo pa gusto mag-usap tayo sa hallway na walang CCTV camera.
Lumambot na ba si Edong? Ha? Sa wakas, payag na ba siyang magbayad ng piyansa para makalaya siya? Magkakapera na ba tayo sa kanya? Hindi, Tom. Ano? Naawa ko kay Edong. Awang-awa ko sa kanya eh. At ang konsensya na akong makipagsabuatan sa'yo para manloko ng mga inosenteng pasahero. Ano? Kaya humanap ka ng ibang porter na makakasabot mo sa modus na laglag bala. Arman, hindi pwede. Ikaw ang gusto kong kasabot dahil may utang na loob ka sa akin. Nakapagtrabaho ka rito sa airport sa tulong ko. Kaya hindi ka pwedeng kumalas sa akin. Naintindihan mo? Pero Tom... Pag nagpumilit ka pang kumalas sa modus natin, ipapatanggal kita sa trabaho. Arman, gusto mo bang magtampo pa ako sa'yo? Siyempre hindi, Cory. Bakit ayaw mong sundin yung suggestion ko? Hindi sa ayaw kong sundin ka, pero... Bakit nga hindi mo isumbong kay Kuya Tom yung katrabaho mo gumagawa ng modus na yan? Kasi... Sinisiguro ko sa'yo, pag naisumbong mo sa pinsan ko yung katrabaho mong gumagawa ng racket at namimilit sa'yong makipagsabuatan sa kanya, siguradong ipatatanggal siya ni Kuya Tom sa trabaho. Tinawagan pa naman kita dahil akala ko nagsumbong ka na sa pinsan ko. Hindi ako nagsumbong kay Tom kasi ayoko nang maambala pa sa kanya kasi siya nagpaso sa akin sa trabaho. Alam mo, kung nahihiya ka sa pinsan ko, edi ako nalang magsusumbong sa kanya tungkol dun sa katrabaho mo. Naku, wag, Cory. Wag na. Pabayaan mo ko, Arman. Hayaan mo nang ako nalang magsumbong kay Kuya Tom dyan sa katrabaho mo kung ayaw mong magkasira pa tayo, okay? Cory, sino raw yung katrabaho ni Arman sa airport na gumagawa ng modus? Ayaw niyang ipaalam sa akin, Kuya Tom eh. Sa'yo na lang daw niya ipapaalam kung sino. Kaya ito, tinawagan kita. Nayaya ka pala sa beer house nung isa mong kaibigan, no? Wala namang problema sa akin eh. Di ba, ako na lang bahala kay Arman, ha? Alam ko namang hindi ka papayag na may gumagawa ng katiwalian sa pinapasukan mo. Dahil alam ko, sa lahat ng mga pinsan ko, ikaw ang alam kong galit na galit sa mga gumagawa ng kalokohan. Oo. Totoo yun, totoo. Kaya nga, kukumprodahin ko si Arman, ha? Huwag kang magalala. Pag nalaman ko sa kanya kung sinong katrabaho niyang gumagawa ng modus, ipapatanggal ko agad sa trabaho. Sige, Kuya. Hoy! Ano sinisigaw-sigaw mo dyan sa kulungan, ha? Salamat, panaginip lang. Nakakabulahaw ka eh, ha? Tom, napanaginipan ko, namatay ang inay ko may sakit sa probinsya dahil hindi ko siya napagamot. Malamang mangyari yung kung totoong may inakang may sakit, ha? Dahil sa pagmamatigas mo. Ayoko makipagmatigasan sa'yo. Kung nagbayad ka naman ng piyansa, di makakabiyahe ka na sa probinsya mo. Magbabayad na ako ng piyansa, Tom. Sige na, magbabayad na ako. Buti naman natuto ka. Mapipilitan na ako magbayad, makalaya lang ako dahil masama talaga ang kutob ko sa kalagayan ng aking ina. Ayan, Arman, pre, ha? 40% sa nakikil. Diyan sa nadugas natin kay Edong ang para sa'yo. Yeah. Ikaw na ang inabatan ng malaking pera, parang namatayan ka pa. Tom, kung pwede lang, ito na yung huli.
Gunggong ka talaga, no? Ha? Gunggong ka, no? Bitiwan mo ako, Tom. Anong butiawan, ha? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Walang CCTV camera rito sa comfort room ng airport, kaya mababanatan kita dito, ha? Ano? May iba ka namang makukuha ng kasabot sa iyong modus eh. Hindi ako pwedeng kumuha ng ibang kasabwat. Dahil baka ipahamak ako eh. Naintindihan mo ba yun? Kaya na ginagawa mo, ha? Muntik mo na ako ipahamak sa pinsan ko. Wala naman ako intensyon na ipahamak ka kay Cory. Di ko nga pinalam sa kanya na ikaw ang kasabot ko eh. Naihinga ko lang sa kanya na nakukonsensya na akong gumawa ng di tama sa trabaho ko. Konsensya yung sinasabi mo. Oy Arman, kung ayaw mo mag-away tayo, umayos ka ha. Pero Tom... Masama ako magalit. Masama akong kaaway. Kaya kapag napahamak ako dahil sa'yo, malilintikan ka sa akin. Yelay, hirap na ako. Nay, kailangan nyo na po talaga yung mga gamot na inireseta sa inyo eh. Habang nagtatagal ako rito sa public hospital, lalong nagsisikip ang dibdib ko. Naku, Nay, nagiging kulay asul na po yung mga labi mo. At lalo lang ako nahihilo at nalulula. Pati po yung mga daliri mo. Anak, hindi ko na yata matatagalan ng paghihirap ko. Ay, hindi po sana kayo maghihirap ng ganyan kung dumating lang si Edong. Kaya sa nakikita kong paghihirap nyo, masamang loob ko sa kanya. Masamang loob ko sa bunsong anak nyo. Pag nagkita kami, Nay, baka kung anong masasakit na salita masabi ko sa kanya. Anak, baka hindi ko na mahintay ang pagdating niya. Nay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Lakasan niyo po yung loob niyo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa, Nay. Lumaban kayo sa sakit niyo. Gelay, gusto kong lumaban, pero nararamdaman ko parang di na ako tatagal. Inay. Anak, gusto ko sanang may paalam kay Edong. Ang gusto kong sabihin sa kanya. Sige po, Inay. Ire-record ko po sa cellphone ang lahat ng gusto niyo sabihin sa bunso niyo, anak. Kagalitan niyo po si Edong, Nay. Sumbatan niyo. Dahil mas mahalaga pa sa kanya yung negosyo niya. Wala siyang kwentang anak. Wala siyang kwentang tao. Walang kwentang tao ang mga empleyado sa airport na gumagawa ng modus. Teka, makakagawa ba ng racket ang mga empleyado sa airport kung meron namang mga security personnel doon? Kung alam mo lang. Alin ang kung alam ko lang, Arman? Wala. Narinig ko yung binubulong mo eh. Cory. Teka nga, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Huwag na natin pag-usapan ang nangyayaring hindi maganda sa airport. Hindi, pag-usapan natin ngayon. Marami naman tayong pwedeng ibang pag-usapan sa pagdala ko sa iyo. Gaya ng kung saan mo gustong mamasyal tayo.
kung saang resto mo gustong kumain tayo sa susunod na date natin. Hindi, ang sinasabi mong problema sa airport, yun ang pag-uusapan natin. Hindi kasi ako makapaniwalang may mga nangyayaring modus doon. Meron, Cory. Nalaman ko lang nang magtrabaho ko ron. Kung may katrabaho kang gumagawa ng racket na yan, hindi isumbong mo. Kasi kung hindi mo naman isusumbong, baka mamaya ikaw pa yung paghinalaan kong isa sa mga nanluloko sa mga pasahero. Di ko kaya manloko ng kapwa ko. Sabi mo yun eh. Bakit? Ba't ko akalaing baka isa ka sa mga gumagawa ng modus sa airport? Kasi hindi naman kalakihan yung mga sweldo nyo, di ba? Bilang mga porter. Pero madalas mapera ka. Nagkakamali ka. Alam mo, siguruhin mong hindi ka gumagawa ng masama, Arman. Sa lahat ng ayoko sa tao, yung gumagawa ng kawalanghiyaan. Kaya pag nalaman kong nanloloko ka ng ibang tao para magkapera, makikipaghiwalay ako sa'yo. Cory, tama lang na pinagbantaan mo ang boyfriend mo. Kasi Kuya Tom, halata ko naman si Arman na meron siyang sinisekreto sa akin, kaya tinawagan na kita. Hindi ko naman siya maintindihan eh. Matapos mo ipaalam sa akin na nagsumbong siya sa iyo na may katrabaho siyang gumagawa ng modus sa airport, kinumpronta ko siya kung sino yon. Pero ayaw niyo sabihin sa akin kung sino. Baka natatakot siyang awahin ng katrabaho niya. Pwede. Pero ikaw, Kuya Tom, wala ka bang nababalita ang gumagawa ng kung ano-ano na yan sa airport? Wala. Malamang na kay Arman nga talaga yung problema. Yun ang alamin ko, ha? Huwag talaga siyang magkakamali. Totoo. Pag nalaman ko may ginagawang milagro yung boyfriend mo, ipapaalam ko agad sa'yo, ha? Okay, salamat Kuya Tom. Wala nga naman. Ako ang nagpapasalamat sa'yo dahil ikaw ang ikaw ang naniniwala sa akin eh. May tiwala ka. Sino pa ba paniniwalaan ko? Si Arman na kailan ko lang nakilala at naging boyfriend o ikaw na pinsan ko na matagal ko nang kilalang mabuting tao, di ba? Salamat nakatulog si Inay na magpunta ako sa comfort room nitong hospital. Habang nagre-record siya ng boses niya sa aking cellphone. Kahit papano, hindi siya sinusumpong ng higa kapag nakakatulog siya. Teka, bakit parang hindi na humihin ang inay ko? Inay! Doktor! Nurse! Ang inay ko! Patay na ang inay ko! Inay! Cory, hindi ako masamang tao. Patunayan mo, Arman. Kung hindi ka talaga masamang tao, isumbong mo ang alam mong gumagawa ng masama. Dahil kung hindi, para mo na rin kinonsinti yung kasamaan ng iba. Para ka na rin nakiisa sa kanilang mga maling gawain. Tama ka. Pag nawala sa airport yung namimilit sa yung gumawa ng masama, hindi ka na mapapasama at lalong hindi ka na masisira sa trabaho. Talagang ayoko masira sa trabaho ko. Dahil ayoko mawalan ng hanap buhay. Kaya nga, mahalin mo yung trabaho mo dahil mahirap ka nang makakuha pa ng magandang hanap buhay sa panahon ngayon. Kaya ng trabaho mo sa airport. Mahal ko ang trabaho ko. Sundin mo yung anumang sabihin ko sa'yo. Yun ang dapat. Para magtagal ka dito sa airport. Magtatagal ako sa pagiging porter kung gagampanan ko na maayos at tapat ang trabaho. Kahit anong pagsisipag ang gawin mo, hindi ka tatagal dito sa airport pag dumistansya ka sa akin. Intindihan mo? Nasa akin na buhay mo. Para ka nakasandal sa pader pag nakadikit ka sa akin.
Walang pwedeng gumiba sa'yo rito dahil sa akin. Pero ilang araw na akong hindi makakain. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil nagigilty ako sa pakikipagsabuatan ko sa'yo. Ang bihira ka naman. Makakasanayan mo rin ang racket natin. Kaya dating gawi, maghanap ka na mabibiktima natin sa modus na laglag bala para makahawak naman tayo ng malaking halaga uli. Itong hindi na kaya ng konsyensya ko na magpahamak pa at manloko ng mga inosenteng pasahero. Gonggong ka talaga eh! Kaya kahit sumama ang loob mo sa akin, kahit magalit ka, hindi na ako makikipagsabuatan sa modus mo. Hoy, Arman, makinig ka. Pag kumalas ka sa racket natin, hindi lang trabaho mo mawawala sa'yo, pati girlfriend mo. Tom. Ha? Pag tinabla kita, pag siniraan kita, sigurado matatanggal ka na sa trabaho. Makikipag-break pa si Cory sa'yo. Nay! Sinabi ba yan? Nay! Dumating ka pa, Edong. Ate Jenay, kaya pala pagbaba ko sa jeep, maraming tao sa labas at... hindi ko alam. May nakabunol pala dito sa sala. Ang inay! Oo! Wala na si inay! Patay na siya! Patay na! Namatay siya dahil hindi siya nagkaroon ng kailangan niyang mga gamot. Namatay siya dahil hindi dumating ang kanyang bunsong anak. Ang tanging anak niya na inaasahan niya na makakatulong sa kanya. Pero sa halip na tulungan si inay, sa halip na makaligtas ang buhay niya, mas pinangalagaan pa yung negosyo kaysa sa buhay ng sarili niyang ina. Nagkakamali ka, ate. Yun ang ginawa mo, di ba? Hindi! Pinabayaan mo si inay. Hindi, ate! Hindi! Pinabayaan mo siya. Kung tinupad mo yung pangako mo sa kanya, kung umuwi ka sana nung maglubha ang sakit ni inay, di sana dinatnan mo pa siya humihinga. Sana na ipagamot pag naibili ng kailangan niya mga gamot. Sana buhay pa si inay. Hindi ko gusto mapabayaan si inay. Sinungaling ka! Naging biktima na ako ng panuloko sa airport. Kaya ilang araw ako nakakulong noon. Kahit na ano pang sabihin mo, wala nang saysay yung Edong. Hindi mo na maibabalik ang buhay ng inay. Kaya umalis ka na! Hindi ka na namin kailangan kailanman. Ate! Wala ka nang maitutulong sa ating inay. Wala na! Ate, maniwala ka naman sa akin. Maniniwala ka rin sa akin balang araw. Maintindihan mo rin ako paglalaban mo ang katotohanan. Edong, ang tanging alam ko lang, kasalanan mo ang pagkamatay ng inay. Kasalanan mo! Ano, Edong? Patay na ang inay mo? Oo, Tom. Nalibing na siya bago ako bumiyahe pabalik dito sa Maynila. At hinanap kita dahil may paparinig ako sa'yo. Teka. Ano yan? Anong ipaparinig mo sa akin? Ang voice tape na nanay ko bago siya nalagutan ng hininga. Ayan, pakinggan mo. Edong, hirap na ako sa sakit ko. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Pero anak, kahit hindi mo natupad ang pangako mo, dadalawin mo ko at ipapagamot. Anak, hindi masama ang loob ko sa'yo.
Mahal pa rin kita, anak. Anak, mahal na mahal pa rin kita. Masakit, Tom. Sobrang sakit para sa akin na mawala ng mahal na ina. Masakit. Nawala ng pinagkakautahan ko na aking buhay. Edong, kung naniwala ka lang na may ina ako may sakit sa probinsya na nakakailangan ng aking agarang tulong, kung naawa ka lang sa akin, kung hindi mo ako dinitay na ilang araw dito sa airport, kung pinabayaan mo ako makauwi agad sa probinsya, sana nabutan ko mabuhay ang nanay ko. Sana nakagapa ko sa bahay pag-abot. Pero hindi ko nagawa yun. Namatay ang nanay ko dahil may isang security officer dito sa airport na dapat sana naglilingkod at tumutulong sa mga pasahero. Pero wala ang kambyado at nanulungo ng kanyang kapwa. Kumita na ng malaking halaga sa maling paraan. Sa modus na laglagbala. Edong, narinig kong pag-uusap niyo ni Tom. Kaya sumunod ako sa iyo bago ka makalabas dito sa airport para makiramay sa pagkawala ng inay mo. Salamat. Salamat, Arman. At saka, para humingi din ng tawad sa iyo. Arman? Bakit? Nakukonsensya ako, Edong. Dahil may bahagi ako sa panluloko sa iyo ni Tom. Ang perang naloko sa akin itong, alam mo, hindi na yun mahalaga sa akin. Edong, Ang pagkawala ng nanay ko, yun ang mahalaga dahil kay Tom. Yun ang hahanapan ko ng hustisya. Ano, Arman? Si Kuya Tom? oo, Cory, ang pinsan mo. Siya yung sinasabi mong katrabaho mo sa airport na nanloloko para makikila ng pera yung mga pasahero? Oo, sa pamamagitan ng modus na laglagbala. Laglagbala? Bibintangan ng pasahero na nagtatago ng bala sa bag. Tapos, sapilitang hihinga ng malaking halaga para di makulong at matuloy na makasakay sa eroplano. Magagawa yun ni Tom dahil sanay na sanay siyang patagong mang-ipit ng bala sa kanyang kamay na palihim niyang ilalaglag sa sahig upang palabasin galing sa bag ng pasahero na iniinspeksyon niya. Hindi magagawa ni Kuya Tom yung ganun. Maniwala ka sa akin. Hindi mabuting tao ang pinsan mo, gaya ng pagkakakilala mo sa kanya. Di niya ako talaga tinulungan. Binasok niya akong porter sa airport para sapilitan niya akong gawing kasabwat sa kanyang modus. Aalamin ko yung totoo. Malamang di aminin sa'yo nito ang katotohanan. Anong malay ko kung sinisiraan mo lang siya? Walang dahilan para siraan ko ang pinsan mo. Sinisiraan mo siya dahil hindi niya magawang konsentihin yung mga maling gawain mo sa airport. Nagkakamali ka. Alam mo, ngayon pa lang, ituring mong tapos na sa atin ang lahat, Arman. Cory, Dahil kahit kailan, hindi ako naniniwalang magagawa ng pinsan ko yung masamang bintang mo sa kanya. Gunggong ko talaga, Arman eh. sige Tom, saktan mo ako kung gusto mo. Talaga sasaktan kita. Pero alam mo, kung di ako nagtitimpi, talagang magugulpi kita eh. Tawan mo ako! Pumapalag ka lang yun, ha? Hindi ako natatakot. Ano man ang gawin mo? Kinumpronta kita dahil sa tinawag sa akin ni Cory. Hindi na ako natatakot sa'yo. Dahil mas mahirap na kalaban ang pag-uusig ng sariling konsensya
kaysa sa galit at pananakit ng isang tiwaling airport security na gaya mo. Kung sa akala mo paniniwalaan ka ni Cory sa isusumbong mo sa kanya... Kung di niya ako paniwalaan, okay lang sa akin. Sigurado makikipag-break siya sa'yo pag sinabi ko sa kanyang nagsinungaling ka. At sinisiraan mo lang ako dahil ikaw ang gumagawa ng modus. Ang importante sa akin, masabi ko sa kanyang katotohanan na ikaw ang utak ng modus na laglag bala dito sa airport. At pinilit mo lang ako na makipagsabuatan sa'yo. Nanlabag sa loob ko. Hindi na kita pipilitin pa makipagsabuatan sa akin, Arman. Alam mo bakit? Ha? Dahil sa araw ding ito, sisiraan kita sa area manager natin. Pati kay Cory. Paniniwalain ko sila sa kasinungalingang ibibintang ko sa'yo na ikaw at walang iba kundi ikaw ang utak ng modus na laglag bala dito sa airport. Tom, malamang ako paniwala nila, Arman. Hindi ikaw. Kaya ngayon pa lang, ha? Ngayon pa lang, ihanda mo lang sarili mo na mawalan ng trabaho at nobya. Goodbye. Ikaw ang magiging pinakakawawang tao, Arman. Mawawalan ka ng trabaho dito sa airport. Mawawalan ka pa ng jowa. Lagot ka sa akin. Kaya dapat ikatuwa, Tom. Sir, Ako nga ang area manager niyo. sir, nandyan pala kayo sa, hindi ko pa... Kanina pa ako rito sa kabilang kwarto, kung saan nag-uusap kayo ng porter na si Arman. Kaya narinig ko ang lahat ng inyong pag-uusap. Nasadyang pinakinggan ko nang hindi nyo namalayan dahil sa sumbong na nakarating sa akin laban sa'yo. Sir, Totoo pala ang sumbong sa akin ng isang pasahero na biniktima mo sa modus na laglag bala. Po? Na di mo makikila na malaking halaga, kaya dinitain mo ng ilang araw sa lock-up area ng airport. Kaya namatayan ng ina sa probinsya. At pinalaya mo lang na magpiyansa. Gayong wala ka namang karapatang manghingi at tumanggap ng piyansa. Pero sir, makinig po kayo. Sir, siniraan na po ako nung nagsumbong sa inyo, sir. Buong-buo ka na, Tom. Sir, magpapaliwanag po ako. Hindi na kailangan. Kung may matatanggal sa trabaho rito sa airport, hindi ang porter na nakonsensya na wag magpagamit sa maling trabaho mo. Hindi siya. Ikaw, Tom. Po? Ikaw ang tatanggalin ko sa trabaho. Sir. Para hindi ka pa marisa ng ibang tauhan kung tapat sa kanilang serbisyo sa mga pasahero. Pero sir... Hindi ko kailangan sa area ko ang mga gaya mong manluloko. Sorry, Arman. Huwag ka nang umiyak, Cory. Napatawad na kita. Nagkamali ako ng akala sa pinsan ko at sa'yo. Sino bang tao ang hindi nagkakamali? Kaya nga, pinapunta ka agad kita dito sa amin. Pagkatapos kong mabalita ang natanggal sa trabaho si Kuya Tom dahil dun sa kalokohan niya. Para makahingi ako agad ng tawad sa'yo. Para matuwid ko na yung naging pagkakamali ko sa'yo. Ang mahalaga, hindi nasira ang relasyon natin. Di ako nawalan ng trabaho. At wala na mga inosenteng pasahero sa airport ang maluloko. Dahil natuldukan na ang modus nitong nalaglag bala. Kaya wala na. Wala nang buhaya sa paliparan.